Naging mainit yung labanan ng TNT at ng Rain or Shine kahapon kung saan nanalo ang Rain or Shine at na-spoil yung debut nitong si Bol Bol. Na-eject itong si Jalen Johnson, yung import ng Rain or Shine. Pati na ito si Glenn Cobontin dahil nagpang-abot sila. Pagkatapos ng game, sinabi ni Coach Yeng Giao na napigilan sana yon kung kinontrol lamang ng mga referees yung officiating. At ang sabi nga nung iba, ang nag-umpisa ro niya ni si Cobontin dahil siya ang unang tumira dito kay Johnson. Nakita rin natin na sinabi ni Coach Yeng Giao na ang gumagawa lang daw ng ganyang klaseng move ay yung mga basurang player na natitirahin yung import ng kalaban. So medyo mainit ngayon. Yung namang mga TNT fans ang sinasabi ay nagsimula daw niya talaga ang rain or shine dahil sila daw yung very physical yung laro. Nakita rin nyo doon sa game na yun na itong si Bolbol ay natamaan ni Luis Villegas at nagkaroon pa nga ng parang boxer's cut. Pero in fairness si Bolbol naging tahimik siya, hindi siya naging emotional doon. Okay naman yung debut ni Bolbol, 38 points, 16 rebounds. At maganda rin yung depensa niya, although medyo mabagal lang nga siya bumaba sa depensa. Pag nandun si Bolbol, mahihirapan ka talaga dahil sa haba ng wingspan nito. Pero pag yung takbuhan na, hindi masyado nakakabalik sa depensa si Bolbol. Magaling naman yung nilaro ng import ng Rain or Shine bago nga siya na-eject. So ang maliwanag dito, sinabi ni Coach Yeng Giao na nahirapan sila nung nawala si Johnson pero nagawa ng paraan ng mga locals. At ito naman si Glenn Cobontin at si Johnson malamang magkakaroon niya ng either pagmumultahin or masususpend ng PBA dahil doon sa nangyari. Ang maliwanag dito, very physical yung laro at pinakita ng Rain or Shine na kahit nandiyan si Bolbol sa TNT ay kakayanin pa rin ito na talunin basta kinakailangan tama yung magiging strategy ng bawat koponan. At incidentally si RR Pugoy hindi rin naglaro sa TNT Tropa. Kung pagbabasihan naman natin yung nilalaro nitong si Bolbol kahapon, okay naman yung kanyang performance sa pagdating sa opensa, no? Walang issue doon, kitang-kita. Ang napupuna lang ng mga fans dito ay yung si Bolbol. Pagdating sa depensa, parang parang hindi siya gaano masipag. At yan nga raw ang dahilan kung bakit ito, sabi nga nila inaalis sa NBA, dahil mas focus sa offense kaysa sa defense. Isa pang napansin natin dito kay Bolbol, no? Kapag siya ay naglalaro, hindi siya masyadong physical player. More of a finesse type na player yung facing the basket. Kaya niya mag-low post, nakita natin at pag nag-low post ito si Bolbol, ay mahirap, halos imposibleng pigilin dahil nga 7-3 ito. Pero yun nga, ang laro niya talaga ay more of a face-up at parang hindi niya masyadong gusto yung physical game na nagbabanggaan sa low post. So tignan natin kung ano ang gagawin ngayon ng iba't mga teams dito na pag-adjust sa laro kay Bolbol. Pero so far, mukhang okay naman ito para dito sa TNT Tropang 5G. Ang kinakailangan na siguro, magkaroon sila ng contribution sa ibang local players. Dahil bokya si Jordan Heading doon sa game na yon. At kinakailangan siyempre na hindi lang sila aasa dito kay Bolbol at dapat yung mga plays ay more of nakafocus doon sa team. Huwag nilang hayaan na si Bolbol ay basta tumira na lamang ng tumira. Pero overall, ito si Coach Chotre is very disappointed doon sa naging laro nila dahil sabi nga niya, ang ganda, lumamang sila ng 18 points pero nahabol ng ROS at natalo pa sila. Walang import itong Rain or Shine nung bandang huli. Ganun pa man, first game pa lamang yan so masyado pang maaga para sabihin na hindi bagay si Bolbol doon sa sistema ng TNT. Pero kinakailangan siyempre na medyo maging mas masipag sa pagbaba ng transition defense itong si Bolbol. Yan ang importante para dito sa TNT Tropa dahil doon naman talaga nakasentro yung laro nila. Samantala naman ang Barangay Hinebra tinambakan itong Macau Black Knights at ang sabi nga nila sa parang sobrang hina nitong Macau na to. At hindi natin alam kung nakuha pa nila o nagdesisyon itong si Deguara na manatili dito kung makakatulong. Siyempre 7-6 yun. Pero ang balita kasi medyo mabagal din daw yung movement niya. At any event, wala itong si Degara doon sa lineup nila. So ang natira na lang na import si Tony Mitchell. Pero natambakan na Hinebra at 0-3 na ngayon itong Macau. Ano kaya? Kukuha kaya ito ng isa pang import? Ang napagkasundoan kasi nila sa PBA, pwede raw kumuha ng isa pang import itong Macau Black Bears. At sa tingin ko mukhang kinakailangan nga nila dahil medyo hirap talaga silang umiscore at maglaro dito sa PBA. Lalo na ang lalaki ng mga imports ng kalaban. Si Justin Brownlee, walang kupas talaga ang laro. At itong Barangay Hinebra nga pala, na kung hindi niyo napanood yung game, na-injure itong si Jason David, no? Hindi nga siya nakatayo at actually,
ini-stretcher siya palabas. Ang problema dito, Ginebra may injury nga si Scottie Thompson, hindi nga naglaro doon sa game. So medyo maraming iniinda ngayon itong Barangay Ginebra at kinakailangan siguro nila talaga na gawa ng paraan para masiguro na meron silang mga additional guards na makukuha next game. Kaya itong si Jason David, check pa rin ng MRI kung anong kondisyon ito. Pero sa ngayon daw, mukhang wala pang sigurado pagdating dito kay David kung ano magiging kalagayan niya. Although, umaasa sana si Coach Tim Cone na ito magiging okay lang dahil hindi na kinakailangan ng Barangay Ginebra ng mga injured players. Kababalik lang nga nitong si Isaac Go at ngayon ay nadagdagan na naman. So, kinakailangan talaga siguro ng additional pang mga options itong Barangay Ginebra para masiguro na magiging malakas yung lineup nila. Dahil ito si kay Mark Carino, yung bago nilang player mula sa Terra Firma Jeep, hindi pa naglalaro dahil nga ito ay merong injury o kare-recover lang mula doon sa kanyang naging ACL. Ang huli nating report naman ay tungkol dito sa San Miguel Beermen na ayon dito sa latest post ni Snow Badwa ay kukuha daw ng isang matangkad na guard. At base doon sa mga reports, tall guard na scorer. So sino kaya to? Si Jerica Hanmisi? Si Richie Rivero? Kung ano man yun, mukhang maliwanag dito na itong San Miguel ay nagre-ready talaga na gumawa ng trade at baka sasabayan itong TNT tropang 5G. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka na gumagawa ng ganitong moves itong San Miguel dahil nakita na nila kung gaano kalakas itong TNT tropa. Kaya nga itong San Miguel, kung sino man yung guard na yan, malamang itong si Richie Rivero o si Jerica Hanmisi, sigurado na hinahanap sila ng scorer na pwede na pumalit eventually dito kay Marshall Lassiter. So kung sakasakali maganda to para dito sa San Miguel Beermen. Hindi pa sila nagde-debut, no? Pero pag nag-debut yung San Miguel, unang-una syempre makafocus na lahat doon sa laro ng kanilang import na si Marcus Lee. Pero syempre yung mga locals ay pagmamasdan din natin kung ano magiging performance nila. At baka itong San Miguel Beer kakailanganin din na siguraduhin na maging consistent yung scoring nito para naman hindi sila magkaroon ng problema pagdating sa pag-a-adjust ng mga imports. Pero sa tingin ko magiging eventually okay na ito para dito sa San Miguel. Lalo na at alam naman natin na hindi biro yung gagawing adjustment ng SMB. Lalo na at marami silang mga bagong players ngayon na binabala kunin. Pero itong nabanggit na guard daw na gustong i-acquire ng San Miguel, sa tingin ko hindi lang yan limitado dito kay Rivero at kay Hanmisi dahil ang dami niya sa PBA. Posible na yung isa pang tall guard na tinitignan ng San Miguel ito si CJ Cancino o kaya naman baka si Adrian Nocum mula sa Raynor Shine Elasto Painters or baka naman si Cedric Bearfield. Hindi mauubusan ng options ng San Miguel although kinakailangan nila siguraduhin na magiging maganda yung trade na kanilang gagawin para sa lineup nila. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Anthony Alon, Michael D., Ireneo Salangsang, Monty Guzman, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, Malyari Mascareñas, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, si Edwin Carmona Jr., Dexter Domer at lahat ng iba pa.